Yun lang, kulay gatas na yung gear oil niya. Hey guys, so ito nga pala yung part 2 ng ating project bike na Honda Click 150 version 2 2019 model. So last time, isa sa mga nakita kong problema ay yung sa gulong. So ngayon, tatanggalin ko muna yung front tire para mapalitan siya ng pito at malagyan ko ng tire sealant yung parehong gulong. Last time kasi papalitan ko dapat mga tire valve niya kaso hindi ko mapihit yung sa harap. And yung sa likod naman di ko matanggal kasi hindi kasya yung tool ko. So nakabili na ako ng tool. And ngayon, dadalhin ko na sa vulcanizing shop itong harap na gulong para mapalitan ng pito. So gamit lang ako ng 19mm tsaka 14mm na socket wrench para maluwagan yung front tire axle or yung ehe na tinatawag. Ginamitan ko na rin ng gulong pangkalang yung harap para hindi siya bumagsak. So nahirapan nga pala ako tanggalin yung ehe kasi sobrang higpit niya. Ginamitan ko pa ng bakal para ma-push siya palabas. So yun na nga, DIY pa more. So yan nga, kaya pala mahirap siya tanggalin kasi dry na siya. Wala na siyang grasa. Eto. Pati yung mga bushing niya magkabila, dry na din. Wala ring grasa. Pero syempre, pag ibabalik ko na yung mga yan, dapat lagyan ko na rin ng grasa. So tara, dali na natin sa vulcanizing shop. So eto nga, tinatanggalan ni Kuya yung lumang pito para mapalitan na ng bago. So eto na yung lumang pito, yung di ko matanggal yung tire valve last time. Kaya pinapalitan ko na lang buong pito. So eto na yung bagong pito niya. Syempre, bago ko ibalik, nilagyan ko muna ng mga grasa yung ehe, tsaka yung mga bushing niya, kaliwat kanan. Para next time natatanggalin ko siya, madali na lang. Next time gagawa na lang din ako ng video ng step by step procedure ng pagtanggal ng mga gulong sa harap tsaka sa likod. So yan, hihigpitan ko na lang siya gamit yung 14mm tsaka 19mm na socket wrench. So eto nga pala yung tools na nabili ko. So tire valve remover, may mga kasama ng tire valve tsaka may kasama ng takip ng pito. At saka bumili na rin ako ng tire sealant para sa harap at likod. So dito tatanggalin ko na yung mga nakalagay na tire valve, harap at likod. So eto nga pala yung lumang tire valve. Yan. Hindi ko matanggal last time. Tsaka ito na yung bago na ipapalit natin. Siyempre bago natin kabit yan, ilalagay ko muna yung mga tire sealant. So shake mabuti. Tsaka i-squeeze lang hanggang sa maubos. Harap at likod. Tapos kinabit ko na yung bagong tire valve. And hinanginan ko na rin siya para ma-check natin kung okay na lahat. And eto nga pala yung may uka na mag sa likod, no? So wala namang sumisingaw, buti na lang. So para ma-distribute mabuti yung tire sealant, so pinasyal ko muna sandali yung pamangkin ko, ikot lang kami. So yun, chinek ko yung mga gulong, kung okay na, kung sumisirit ba yung tire sealant na nilagay ko, and okay naman, wala naman. Tsaka dun sa may uka, sa mags, sa likod wala naman, okay naman din. So bawat gilid okay naman. Yan, pati yung harap okay din. And syempre nilagyan ko na siya ng bagong takip sa pito kasi yung mga nakalagay last time kailangan pa nung Allen wrench para tanggalin. So papalitan ko na rin siya ng gear oil tsaka engine oil. So ito yung ginamit ko. So Shell Advance na gear oil 120 ml tsaka RS8 na synthetic oil na 800 ml or 0.8 liters. Yan. So ito gagamitin ko for now kasi i-drain ko rin naman siya soon. So parang pang flashing ko lang to. So ito yung pinakamurang engine oil na sinabi nung nagbebenta. So yan nga, RS8 na synthetic.
So tinanggal ko muna yung drain bolt ng gear oil. So gamit lang ako ng 12mm na socket wrench para matanggal siya. And yun na nga, kulay gatas na yung ano niya, gear oil. So maintenance talagang sagot sa ating mga problema. Dapat talaga okay tayo sa maintenance. So matagal na sigurong gear oil to, for sure. And habang nagdi-drain yan, tanggalin ko na rin yung bolt sa refill. And habang nagdi-drain yung gear oil, i-drain ko na rin yung sa engine oil. So gamit lang ako ng 14mm na socket wrench para matanggal yung bolt dyan. So clockwise nga pala yung pagtanggal ng drain bolt ng engine oil. So habang nagdi-drain yung engine oil, tatanggalin ko na rin yung dipstick gamit yung pliers. Yan. And habang nagdi-drain yung engine oil tsaka gear oil, tatanggalin ko na rin yung oil filter para malinisan sabay-sabay. So counterclockwise lang yung pagtanggal. So ganito yung arrangement niya para pag ibabalik, ganoon pa rin. So eto, nalinis ko na lahat ng bolt. So yung mga bolts sa gear oil, yan. And then yung sa engine oil, yung drain bolt tsaka yung dipstick, and syempre yung oil filter. Yan, nalinis ko na silang lahat. So papatuyuin ko na lang and then salpak ko na ulit. So napansin ko nga pala dito, mayroon pa rin konting kulay gatas na lumalabas. So nilagyan ko siya ng yung bagong gear oil na konti lang para lumabas pa yung kulay gatas. Siguro mga 10 ml yung nadagdag ko. Hindi ko muna nilagay yung drain bolt para tumulo muna siya. Ayun nga sa baba kita. Habang tumutulo pa yung sa gear oil, so pinunasan ko na lang muna yung mga pasukan ng engine oil. Tsaka nilinis ko na lang din yung sa gear oil. And syempre yung sa oil filter, nilinis ko na lang din. So after matuyo ng mga bolts tsaka parts na tinanggal ko, so ibabalik ko na sila. So ito, unahin ko yung oil filter. So ganito yung position niya. And then gamit ulit ng 19mm na socket wrench. So clockwise lang para higpitan. And next, kinabit ko na rin yung drain bolt ng gear oil. Ayan, yung mahaba. So clockwise lang para higpitan siya. So 12mm yung socket wrench. And then yung bandang taas naman yung pasukan ng refill. So squeeze mo lang siya hanggang sa mapuno, maubos yung gear oil na bago. And i-lock mo na yung bolt niya na 12mm. Next, yung engine oil naman. So binalik ko na yung 14mm na bolt niya. And then hinigpitan ko siya counterclockwise ng 14mm na socket wrench. Ito nga yung oil na ginamit ko. RS8 na synthetic oil. So bali 230 yung bili ko dito. So sabi ni Manong na nagbebenta is ito yung pinakamura. So ito na muna. So gamit lang ako ng embudo or panel. And ilagay mo lang unti-unti para hindi tumapon. And next, pinunasan ko lang yung mga tulo-tulo konti. And then nilagay ko na yung dipstick. Hand tight lang para next time na i-check ko yung engine oil, madali na lang tanggalin yung dipstick. And last step na gagawin ko is i-reset ko yung oil change indicator sa panel. So isa-set ko na lang siya ulit ng 1000 bago siya mag-indicate ulit. And gagawa na lang din ako ng separate video, yung step-by-step procedure paano siya i-reset. And ngayon, kita mo siya dito. Ayan, blinking yung oil change indicator. And isi-set ko siya ng 1000 para mag-indicate siya ulit. 500, 1000. Okay. So, pansin mo, andun pa rin yung indicator. So, para mawala yan totally, patayin mo muna yung makina. And then,
i-press and hold mo lang muna yung set button bago mo siya buhayin ulit. And ayun, wala na. And last step na ginawa ko is nireset ko yung mga trip meter para at least ma-monitor ko rin kung malapit na ba ako mag-change oil. So yun, ang dami kong na-accomplish ngayon. So as much as possible, DIY lahat para tipid sa labor. So yun lang for now guys. See you sa part 3 ng ating project bike. Bye bye.